Ngayong araw nga, pupuntahan natin si Tatay Jesus sa Bansud Oriental, Mindoro. Bali siya nga pala yung unang napabahayan natin dito sa Mindoro at sa ating pagbisitang muli ay lalagyan na rin ng insulation ng bahay niya upang mabawasan ang init nito. At bumiyahe nga muna kami ng halos 25 kilometers from Pinamalayan to Bansud at iniisip ko nga baka wala kaming abutan sa bahay niya dahil kung minsan umaalis si Tatay Jesus at pumapasyal to sa kanyang anak. Pagkarating nga namin ay saktong paalis ito at tama nga ang aking iniisip. Pupunta raw siya sa kanyang anak at manghihingi ng pang-ulam dahil hindi pa raw siya kumakain dahil wala pa raw itong ulam. Kaya nung nalaman ko nga na ganito ay agad natin siyang sinamahan sa palengke upang makabili siya ng kanyang ulam. At bumili nga ito ng galunggong at kanyang isinayang ito para daw tumagal ito. Dahil sa pagdalaw natin muli sa kanya ay kahit papano inaibsan natin ang gutom ni Tatay Jesus. Mga babayan, at andito po tayo ngayon kina Tatay Jesus. Ayan. So ngayong araw ay lalagyan natin ito ng insulation. So lalagyan namin ito ng insulation para kahit paano po ay mabawasan po yung init ng init dito sa loob ng kwarto niya. Malinis. Hanggang dito po sa kanyang kusina. Si Tatay, oh. Malinis talaga sa bahay si Tatay Jesus. Oh. Palema pala din si Tatay. Ulam niya. So, sinisimula na Tatay rin yung pagkayas ng kawayan para may panglagay dun sa insulation dito. Ito yung lalagay namin. Bali ito ay 5 meters. Meron pang tira dun sa nilagay namin kay Ate Bibilin. Tatay, kamusta ho? Ayos naman po. Lagyan natin ng insulation bahay mo. Ha? Para Maganda talaga ninyo eh. ha? Napaganda talaga ninyo. Hindi ka mainitan sa loob. Makapagtambay ka sa loob, ano? Ay, siguro yan. Pero kung ano, mainit din yung maghapon po, talagang init pa dyan. Mga 5, ay mainit po. Yan ang buka na ng init eh. Bagay pag mga alas 3 ay doon pa lamang matatabunan ng gym, ano? Sinag ng araw. Ay, saan ka nagatambay ba kapag mainit? Doon po, doon. Doon. Doon ako Pa rin nakatulog. tambayan ni Tatay Jesus, oh. May higit di pa natatanggal yung bahay kubo na yan. Hindi na siguro tanggalin yan. Pinaubayan na sa iyo. Madami naman ako. Kung minsan, yung mga mangyan, maging apat na magkabarkada sila, yan sila pa natulog ng gabi. Diyan na. Mga naghihimalay na palay, no? May higit pala't naabutan ka rin namin dito. Ngayon, nagtantang ako din eh. Daw nga sana yung nag-tricycle kanina. Ako yung makiangkas na sana, hindi ko naman kakilala yung may-ari. Kaya nagkano muna ako dyan, nagpo. Baka dahil alam na parating kami. Hindi ka muna pinalis. Oo, no, eh. Ay, kung wala naman kami naabutan na hindi na matutuloy yung pagtatrabaho din sa bahay mo. Hindi na malalagyan ng insulation. Ano? Opo. Kaya siya, talaga pinagpala po. Para sa iyo talaga yun, no? Opo. Baka lang pag nalagyan ng insulation Tatay, magkumot ka na sa loob katanghalian. Ay, kumain ka na pala. Hindi pa po, hindi yung bahaw. Hindi pa. Ba't di ka pa nakakain na launan na? Eh, natamad nga niyo, ulam. Kaya ang bahala ko mapunta. May isda. Ha? Isda. Isda nga Wala ka bang isda? Wala ho. Bibili pa lang. Oo, kung bigyan ho ako. Pupunta ka sana sa anak mo, manghingi ng ano. Pambili ng isda at mura daw, sabi na rin mura. Isda, sabi ko, masama mapunta ako, pahingi ako ng pambili isda. Siya. Ay, tiis lang ho, sa hapon talaga, mantika, yung tuyo, yun lang, aking ulam. Ay siya, sige Tatay, at ano, mabigyan na lang kita ng biling ng isda mo.
Kaso malayo yun, sa bagay yun. Ay, doon pa po, bandar dito ng Quiapo. Sa Maynila ang Quiapo ha. Doon po sa may gilingan dyan na papuntahan. Yung Rason. Pasok pa doon. Ay, paano kung wala din makuwang, kung wala ka din mahingi sa anak mo, edi sayang lang pagod mo. Ano po sa palaran laam. Kaya nga, Meron mo. huwag ka na pumunta doon. Bigyan na lang kita ng, sayangin mo yun. Oo, sa apuruhin ng suka para tagalong masira. Sige. Ano tayo, pang ilang araw na yan? Ha? Pang ilang araw na? Isang beses po isang araw, isang beses po isang kainan. Oo. Eh di sa isang araw ay ilang piraso ganyan. Akong Tagal na niya maubos. Akong asundin po talaga sa pagkain sa isang araw, 3 piraso din. Umaga, tanghali, hapon. Ako minsan naman eh. Piraso? Sayangin mo lang talaga yan? Oo. Ako minsan naman hindi ako nakain ng tanghalihan, panghapunan na ho. Kasunod naman yung isa. Oo. Aba, makakatipid ka talaga yan sa ulam. Ay, oo. Talagang, Basta may kanin ano, oo. may panlasa. Ayos Kaya naman. ako minsan natamad ako gawa nito aking panggato. Kasi mausok. Oo, nagako yung mata ko. Ubus na yung ano mo, yung digasol. Yun mo, nandun mo din sa silong. Inakabunan ko pa ng kawali. Dapat pala uling ano? Oo, Uling mo. dapat na nagamit mo para hindi mas mausok. Oo. Tagal na. Ano Tatay Jesus, galunggong. Kasi ingin niya daw. Ayan, so ilalagay na po natin to. Para tayo matapos na agad sa ating trabaho din kay Tatay Jesus na bahay. So yun siguro yung nilalagay ni Tatay Jesus na mga karton sa taas ng kanyang bubong para hindi gaano mainit. At habang ginagawa namin ang paglalagay ng insulation, ay nagluluto naman si Tatay Jesus ng sinaing na isda. Ito raw ang pagkakasya niya sa mga susunod na araw. So yung mga babayan, tapos na po kayo maglagay ng insulation sa bahay ng Tatay Jesus. At kahit paano po ay nabawasan yung init ng bahay niya. Ayan, so sa Tatay Jesus ako po dito. Tay, tapos na yung insulation. Paglalagay ng insulation sa bahay mo. Maraming salamat po. At Bumalik ang aking kaibigan. Dahil yung pala may agawin pa sila. Ay maraming salamat po. kumain ka na. Ha? Kumain ka na. Mamaya na pong hapon ng kain ko. May hapon na. Opo. So yung ulam niya kasi ay galunggong, yung sinaing na galunggong. So yun daw ay kada kain niya ay isang pirasong isda. Sobrang kawalan ni tatay ay talagang so grabe yung pagtitipid niya rin sa ulam. So, ibig sabihin tatay, abutin na 1 linggo yung isda mo? Hindi lang ho. Ha? Hindi lang ho. Butin din naman po napapanis. Hindi ko papanis yan basta puro sukan isabaw mo. Walang tubig? Wala. Ay, nalambot ko ang tinik niya sa puro suka. Nilagay. Paglagay mo ng tubig yan, kasi isang araw yan, panis na yan. Ganon. Puro suka lang talaga. Ganun pala magluto si tatay para mag-preserve ng matagal.
Pero may bigas ka pa, marami ka may bigas. Meron pa ko yun nandiyan pambili mo sa akin. Hindi mo nakita ito sa sulok ng... Hindi. Pero marami pa naman. Siguro mga ganyan pa siguro yun. Aba, madami pa ano? Opo. Siguro mga ano pa yun, 7 kilo. Baka, ay saka naman po ko ano. Sa isang araw ko, wala pa isang gatang nasain ko. Para sayang naman mo pag napanis ang kanin. Kanin. Wala, kailangan talaga yung sakto lamang sa kakainin, no? Tama po yun. So, yun lang naman. Kaya kami naparito rin tatay para lagyan lang ng insulation yung bahay mo. So, napagalaman ko rin na wala kang ulam. Kaya tayo ay nakabili. Okay, maraming salamat po. Para kahit paano ay meron kang kakainin din, no? So, yun lang naman. At sa mga nais mo pala magpahatid ng tulong para kay Tatay Jesus ay mag-message lang po ay sa Ren Vlogs na nakita nyo sa screen. So any amount po yung malaking tulong po yung para sa mga pangailangan natin Tatay Jesus. Salamat ka muna Tatay sa ating mga sponsor. Maraming salamat po sa inyo lahat ng tumulong sa akin. Sana po pag-ibayuhin nyo ang tulong nyo sa gaya ko pong mahihirap. Kaya lalo kay Madam Iti, sa lalong kasamahan. Salamat po. Tatay, at kami alis na. Maraming salamat din at ingat ka lagi dito, no?